Naging emosyonal naman si dating COA Auditor Heidi Mendoza sa Senado na makarating sa kanya ang pagpalag ng Commission on Audit sa ilang bahagi ng kanyang testimonya. Dahil dyan, hiniling niya sa mga senador na huwag na siyang gawing resource person kapag kalakaran sa COA ang tinatalakay. Saksi si Sandra Aguinaldo. Para sa Commission on Audit, hindi lahat ng sinabi ng dating nilang auditor na si Heidi Mendoza ay totoo. Kanina pinabulaanan ng COA ang sinabi raw ni Mendoza na hindi tinanggap ng komisyon ang kanilang audit report tungkol sa di umano'y katiwalian sa pondo ng AFP. Sa ombudsman daw kasi dapat mag-report si Mendoza noon dahil bahagi siya ng Interagency Investigation Team na nag-imbestiga kay retired Major General Carlos Garcia. Hindi rin daw totoong hindi nila sinuportahan ito. Though COA was not the lead agency, it has released funding as cash advance to Ms. Mendoza upon her request in the name of the group of auditors to defray expenditures incurred in the fact-finding activities. The COA has likewise offered the use of a government vehicle for this purpose. Ang Office of the Ombudsman din daw ang dapat nagpasya kung dapat ipadala sa United Nations noon si Mendoza para ituloy ang kanyang investigasyon. The necessary evidence could not have been unearthed from the mountain of documents by a single individual. The whole organization of COA stands by the integrity of our auditors. Nasa Senado si Mendoza nang makarating sa kanya ang mga pahayag na ito ng COA. Nang sabihan siyang pababalikin siya sa Lunes para sa kanyang testimonya, nagdalawang isip si Mendoza. Humihingi po ako ng paumanhin. Kung maaari po lamang, huwag na po ako ang resource person when you discuss about COA and how its auditors accepted bribe money or how the auditors failed to perform their duty. Paglilinaw ni Mendoza, hindi siya umaatras bilang witness at paninindigan niya ang mga sinabi niya. Gusto lang daw niyang iwasang magsalita tungkol sa sistema at kalakaran sa COA. COA said they stand by the auditors. I am telling them, I was your auditor and I am an auditor until now. Pagod na po ako. Ayoko na pong pakinggan pa ako anong sasabihin ng mga tao para siraan ako. Dumating sa pagdinig ang kanyang mga schoolmate at kaklase sa National Defense College of the Philippines. Ilan sa kanila, mga sundalong nasa serbisyo pa. Tanda ng kanilang suporta, magpa-fundraising daw sila para sa edukasyon ng mga anak ni Mendoza. Sa isang simpleng subdivision sa Tayabas, Quezon, naninirahan si Mendoza. Sa panayam ng GMA News sa kanyang kapatid, dama ang hirap na pinagdaraanan ng buong pamilya sa pagtestigo ni Mendoza laban kay Garcia. Mensahe ko lang po sa kapatid ko, sana po ay lagi siyang mag-ingat, pati yung kanyang asawa at anak. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. At sa ibang balita, humihingi na rin ng taas pasahe ang mga bus operator sa Metro Manila. Hiling nila gawing 14 pesos ang minimum fare sa ordinary bus, habang 17 pesos naman sa de-aircon. Saksi si Julio Segovia. Kasunod ng 10 pisong dagdag sa flag down rate sa taxi at pisong taas pasahe sa jeep, eto tumihirit na rin ng fare increase ang mga bus. Nilitanya ng mga bus operator ang dahilan. Unang-una, sapul sila sa dagdag singil sa toll sa SLEX. Nariyan pa raw ang mahal na imported spare part. Huwag din daw kalimutan ang sere ng oil price hike. At ang bawas kita raw mula nang umiral muli ang number coding scheme sa mga bus. Ang hinihingi ng Integrated Bus Operators Association ng Interboa, 5 pisong dagdag sa unang 5 kilometro para sa ordinary bus. Kaya kapag lumusot, mula sa kasalukuyang 9, 14 pesos na ang minimum fare sa mga ordinary bus. Pagdating naman sa mga de-aircon na bus, mula sa kasalukuyang 11 pesos na minimum fare, gusto nila itong iakyat sa 17 pesos. Confident naman kami na mabigyan ng fare increase kasi as I said, our grounds are valid. Habang dinidinig ang petisyon, gusto ng Interboa na bigyan muna sila ng 2.50 provisional increase sa ordinary bus at 4 pesos sa mga de-aircon. Pero sagot ng LTFRB, too exorbitant yung inihingi nila. Walang basis talaga para mag-grant kami ng provisional or itong i-decide namin sa yung main case. Kung tutuusin daw ayon sa LTFRB, di pa raw pwedeng magtaas ng pasahe ang mga bus
Noong 2008 daw kasi kung kailan higit 40 pesos din ang litro ng diesel, nanatili sa 9 pesos ang minimum. Nang tanungin naman namin ang mga bus driver, ang ilan sa kanila ay nagdadalawang isip sa taas pasahe. Siyempre, kung tataas ang presyo ng pamasahe, halos lahat tataas na yun. Kung mas maganda nga, kung gano'n na lang pasahe. Dahil? Lahat ng mahihirapan taong bayan. Samantala, naghain ng motion for reconsideration si Claire de la Fuente kasama ang kanyang abogado sa LTFRB kaugnay sa kanselasyon ng prangkisa ng kanyang Philippine Corinthian Liner bus dahil sa umunay pagsali nito sa transport strike noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Hindi pa rin daw magpapatupad ng mandatory evacuation ang gobyerno sa mahigit 6,000 Pinoy sa Egypt sa kabila ng muling pagsiklab ng gulo doon. Pero handang tumulong ang DFA sa mga gusto nang umuwi, tulad ng 27 Pilipino na babalik na sa bansa sa araw ng Sabado. Darito ang report. Animoy umulan ng mga bato't bola ng apoy sa may Tahrir o Liberation Square sa Cairo, Egypt sa muling pagsiklab ng sagupaan kagabi sa pagitan ng mga rallyista at taga-suporta ni Egyptian President Hosni Mubarak. Bukod sa mga itinayong barikada, ilang sasakyan ang pinagsusunog. Hanggang sa madaling araw, mayat-maya ang pag-alingaw ng mga puto. Sa dayan ng Egyptian Health Ministry, umabot na sa 6 ang patay sa magdamagang karahasan. Mahigit 800 naman ang sugatan. Sa kabila ng tumitinding kaguluhan sa Egypt, giit pa rin ang Department of Foreign Affairs, hindi pa rin daw magpapatupad ng mandatory evacuation sa mahigit 6,000 Pilipino doon. Sabi nila, relatively safe naman sila. Ang karamihan ng ating mga kababayan ay naninirahan at nagtatrabaho malayo sa Tahrir Liberation Square. Gayunman, nakahanda raw ang DFA na tumulong sa mga Pinoy na gusto nang umuwi. At sa darating na Sabado, 13 babae, 5 lalaki at 9 na menor de edad galing Egypt ang magbabalik Pilipinas. Iasaguro po natin na hindi po mangyayari sa ating mga repatriates yung binabanggit ninyong pagkikikil na naranasan nung ibang umalis na sa Egypt. Para sa saksi, Victoria Tulad, nag-uulat. Saksi ako sa kaguluhang nagaganap dito sa Egypt. Nakatira kami malapit sa Tahrir Square, Cairo. Malungbong buntis ang aking asawa at may 4 na taong gulang kami anak. Ilang araw na kami hindi nakakalabas ng bahay. Nang sinubukan ko lumabas ng bahay kahapon, hinanapan ako ng pasaporte ng mga sibilyan at gusto pa itong kunin sa akin. Puro nakawan, wala nang bukas na tindahan. Paunti na paunti ang supply ng aming pagkain. Kaya naman muli, kami humihingi ng saklolo sa ating gobyerno. Mula rito sa Cairo, Egypt, ako si Edwin Jeffrey Agabao, ang inyong saksi. At kayo rin pwede maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin ipadala sa Newscoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinukwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito sa saksi, hindi lang reaksyon nyo mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantalang naiyak at naglabas ng galit ang may bahay ng isa sa mga pinatay na mamamahayag sa pagpapatuloy ng hearing sa Maguindanao Massacre case. At dahil dyan, pinag-usapan ang mga kaanak ng mga biktima na kung di nila kakayaning mapakinggan ang mga testimonya ay wag na silang personal na dumalo sa paglilitis. Saksi si Jun Veneracion. Ayoko na matanggal! Ayoko na matanggal! Hindi na nakayanan ni Mirna Reblando ang makinig sa testimonya ng isang doktor ng NBI sa isinagawa niyang autopsy sa ilan sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Asawa ni Reblando ang isa sa mga media man na pinaslang sa pinakamatinding political massacre sa bansa. Hindi na rin napigilan ng iba pang kamag-anak ng mga biktima na maging emosyonal. Si Reblando, naglabas ng matinding galit sa isa sa mga abogado ng mga akusado. Bobo siya! Bobo! Bobo yung Manuel na yan. Bobo talaga yung abogado na yan. Ang tinutukoy ng byuda ay si Attorney Andres Manuel. Sinabi ro kasi noon ni Manuel sa isang panayam na baka mga biktima rin ang nag-away-away kaya nauwi ito sa patayan. I don't recall saying anything like that. Dahil sa kaguluhan sa labas ng korte, ilang minuto ring nasuspindi ang hearing ng Maguindanao Massacre. Pinapakiusapan ng mga kamag-anak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na kung hindi nila kakayanin ng mga makikita at maririnig, iwasan na lang muna ang pagdalo sa mga susunod na pagdinig.
Sa testimonya ni Dr. Reynaldo Romero, medico legal ng NBI, sinabi niyang nasa early stage of decomposition na raw ang mga katawan ng mga biktima ng kanyang i-autopsy. Nagtamuro ang mga ito ng multiple gunshot wounds na nagresulta sa agaran nilang pagkamatay. June Veneracion ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Fireworks, layo ng Dragon Dance, tampok sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa iba't ibang panig ng mundo. Special screening ng movie documentary ng teen pop star na si Justin Bieber, dinagsa ng fans. International pop icon Janet Jackson handa nang bumirit para sa kanyang Pinoy fans. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.